Now, I assume na pamilyar tayo sa palarong tug of war. Ito yung may dalawang grupo. May dalawang grupo at pwede rin itong individual na game. Mayroong isang lubid na kanilang hahawakan, itong dalawang panig na ito. At ang mechanics ay dapat hilahin mong iyong kalaban papunta sa iyong side. Ayon sa Wikipedia, hindi tiyak kung paano at kailan ito nagsimula. Pero isa itong sikat na laro even sa mga older days pa. Ngayon, sa ating panahon, ginagamit ito sa mga team buildings, mga palarong pambansa. Even sa amin, sa school namin, pinapalaro ito sa sports fest, intramurals, so on and so forth. At ang picture na ipinapakita ng larong ito ay ang dalawang tensyon o dalawang puwersa na magkalaban. At sa ating pag-aaralan ngayong umaga, ay somehow makikita natin itong prinsipyo na ito, ang tug of war ng dalawang desires. The desires of the flesh and the desires of the spirit. At gaya ng larong tug of war na mayroong certain victor, ang tug of war ay bagamat ito ay dalawang puwersa na naglalaban sa mga palaro, ay mayroon pa rin itong certain victor, mayroon pa rin itong mananalo sa bandang huli. Ganoon rin ang ipinapakita ni Pablo sa ating teksto ngayong umaga. Kaya mga kapatid, tayo ay nagpapatuloy sa ating serye pa din sa Book of Galatians as nasa chapter 5 na tayo, patapos na. And then, sa mga susunod na linggo, malapit na nating matapos ang Book of Galatians. Napakabilis ng panahon. Samantalang sinimulan natin itong serye na ito noong December. Ngayon, matatapos na natin siya. And last week, we have defined sa context ng ating pag-aaral, moving forward, na ang flesh dito ay tumutukoy sa sinful nature. Bilang Reformed and always reforming Christians, binanggit natin sa last na pag-aaral natin, we are in agreement with Martin Luther sa slogan na Simul Justus et Peccator, na ang ibig sabihin, yun ay isang Latin phrase, na ang ibig sabihin ay at the same time righteous, at the same time sinner. At the same time righteous or just, and at the same time or still a sinner. And very important nuance na while hindi na tayo inclined and enslaved to sin, dahil tayo na ay na kay Kristo, and that everyone who is in Christ, united to Christ, he is a new creation. Pero ang realidad na hindi natin maitatanggi bilang mga Kristiyano, na tayo pa rin ay nakikipagbaka sa ating remaining sins. So pag-aaralan natin ang ministry ng pangatlong persona ng Trinidad, ang banal na Espiritu na nananahan ng patuloy sa atin after niyang i-apply ang ginawa ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo. After niyang buksan ang ating pusong matigas, bato, at i-unite tayo kay Kristo sa pananampalataya, ang parehong banal na Espiritu na nagbago ng ating mga puso ay parehong banal na Espiritu na nagbukas din ng ating mga mata upang makita natin ang kagandahan ng ating Panginoong Hesukristo at patuloy na manampalataya, ibigin siya ng buong puso, isip at lakas. Itong parehong banal na Espiritu din ang magpapanatili sa atin sa katotohanan. And so, our aim sa ating mensahe ngayong umaga, tayo ay upang maunawaan ang maluwalhating ministeryo ng banal na Espiritu sa buhay ng isang Kristiyano at maipamuhay ito upang mapaglabanan natin ang pita ng laman. So, inyong aim natin ngayong umaga ay upang maunawaan natin ang maluwalhating ministry ng banal na Espiritu sa buhay ng isang Kristiyano at maipamuhay ito at mapaglabanan ng ating desires of the flesh or pita ng laman. And so ang mensahe natin ngayong umaga,
tayong nakipag-isa na kay Kristo sa pananampalataya, sa ministeryo ng banal na Espiritu ay ipinako na ang laman. Kaya mamuhay tayo ayon sa Espiritu, lumakad ayon sa Espiritu, mamunga ng bunga ng banal na Espiritu, at patayin ang mga gawa ng laman sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu. Sa Ingles, we who are united in Christ by faith through the applicatory ministry of the Holy Spirit have crucified the flesh with its passions and desires. Therefore, we must live by the Spirit, walk in the step with the Spirit, bearing the fruit of the Spirit, and putting to death the works of the flesh by the power of the Holy Spirit. By the way, yung full sermon manuscript ay pwede ninyong tignan sa GC. Sinend ko po siya. To be able to magnify the glorious ministry of the Holy Spirit sa ating buhay, let us engage and expound itong dalawang opposite na desires na nag-uumpugan o naghihilaan, or yung ginamit ko na illustration kanina na nagtatag of war. The desire of the flesh and desires of the Spirit, and how Christians actually have the power to defeat the desires of the flesh. And so our 2 points would be, number 1, the Christian struggle. Ano ba tong struggle ng Christian? Between flesh and spirit. At pangalawa, the Christian's victory. The Christian's victory over the flesh by the Spirit. So unahin natin, of course, yung unang punto, verse 17, for the desires of the flesh. Sabi dito sa verse 17, unahin ko yung verse 17. Alam ko na una yung verse 16. Pero for the first point, unahin ko yung verse 17. For the desires of the flesh are against the Spirit, and the desires of the Spirit are against the flesh. For these are opposed to each other, to keep you from doing things you want to do. Ipinapakita ng verse na ito ang reality ng tension and conflict ng two desires. The desires of the Spirit, which is the sinful nature, and the desires of the flesh, which is the sinful nature, the desires of the Spirit, which is the Holy Spirit working in us. According to Matthew Henry sa kanyang commentary, somehow, parang sinasabi niya na yung Spirit dito is the Holy Spirit Himself, or the principle of the Holy Spirit na nananahan sa atin. And sa personal studies ko, I am convinced na ito ay kapangyarihan ng banal na Espiritu. At kung mapapansin natin, bakit sila enmity towards one another? Dahil ang sinful desires natin ay nais i-devour ang ating spiritual desires. Nais i-overpower at i-corrupt ng sinful desires ang ating renewed spirit. It's like a predator na naghihintay lang ng weakness or weaknesses ng kanyang prey, and then kapag na-expose na, even a little weakness, at may nakitang opening, tsaka siya aatake. At ang naalala ko dito ay yung account sa Genesis 4:6-7. Sabi dito, the Lord said to Cain, "Why are you angry? And why has your face fallen? If you do well, will you not be accepted? And if you do not do well, sin is crouching at the door." Yung phrase na sin is crouching at the door ay picture ng isang sinful desire na parang isang hayop na nakaabang at handang mag-devour or umatake. Isang illustration na ginagamit ng isang commentator na si David Guzik, ang desire ng sinful nature ay parang asong mad dog, asong ulul, na kung saan at kung sino na lang ang makita niya ay kanyang kakagatin. Nakakita na ba tayo ng isang mad dog na punong-puno ng laway, and kung sino na lang yung makita niyang aso, talagang kanyang lalapain at kanyang ide-devour, mapaaso or tao. This is the picture of the sinful desire unrestrained. No, kaya wag nating maliitin
itong sinful desire na tinitame, inaano natin, tinatalo natin, pinapatay natin, nirurule pa natin sa ating sanctification state. So this is the picture of a sinful desire unrestrained. Kapag hindi pinipigil, kahit anong sigaw mo doon sa aso, yung mad dog, to stop doing what is doing, gusto mo mabigyan ng dentist stick, tapos kaya tinapay, tapos sasabihin mo, sit down, hindi ka papakinggan nun. No, ikaw ay i-devour noong aso na iyon. Hindi iyon titigil. So, paano kailangan ng force to restrain the mad dog? But the desire of the Holy Spirit is also very explicit sa ating passage. The desire of the Spirit ay nais tayong protektahan, depensahan against sa animalistic desire ng flesh. And this desire of the Spirit is also enmity against the sinful desire. At hindi passive ang banal na Espiritu sa pag-go against niya sa sinful flesh. Hindi lang siya basta on the defensive side. Hindi siya passive sa pag-go against sa sinful flesh dahil active siya from keeping you from doing things you want to do, from the influence of the sinful nature. So makikita rin natin na dahil may two opposing desires na nagtatug of war, it must follow na mayroon ding two opposing wants. Dahil yung wants lang naman natin, yung ating mga gustong gawin, ito lang naman ay bumubukal sa ating mga desires. The desires, the flesh wants to devour our renewed spirit. The Holy Spirit working in us wants to keep us from being devoured. And of course, wants us to really defeat the desires of our flesh. Therefore, mayroon talagang sharp dividing wall ang dalawang desires na ito, like day and night, dark and light, and then black and white. Parang dalawang tao na magkatalikod at opposite yung pinupuntahan. At sa verse 19 to 21, makikita natin ang pag-articulate ni Pablo ng mga desires of the flesh na ito. Sabi ni Pablo, the works of the flesh are evident. Now, pwede naman sanang ginawa na lang ni Pablo dito ay i-generalize niya na lang na, mga kapatid, the works of the flesh is very dangerous, kaya huwag kayong, and then, conclusion, kaya magpakabanal na lang tayo. Pwede namang, ganun na lang yung atake ni Pablo dito. Pero kanyang in-enumerate. And I believe, ito ay intentional. Ang banal na espiritu na nananahan kay Pablo, na tumutulong sa kanya upang isulat itong epistle na ito, is very intentional. And I love how the New King James Version renders the list na binigay ni Pablo. Excuse me. Sabi dito, the works of the flesh is evident. Adultery, fornication, uncleanness, licentiousness. Adultery, sorcery, hatred, contentions, jealousies, outbursts of wrath, selfish ambitions, dissensions, heresies, envy, murderers, drunkenness, and revelries. Now, unfortunately, hindi natin madidiscuss ito lahat today. Mauubos yung oras natin. Pero ang gagawin ko na lamang sa ngayon ay i-categorize ko itong mga in-enumerate ni Pablo. The first category is the sexual sins. These include adultery, fornication, uncleanness, and licentiousness. Sa NKJV, yan ay lewdness, L-E-W. Yun ay licentiousness. Nandoon siya sa category ng sexual sin. These refer to distortion of God's design for sexuality, ranging from outward acts to inward impurity and shameless behavior. Ito yung sexual sin na hindi lang kasalanan outwardly, kundi maging
sa ginagawa natin when private or in private. Second, religious sins or sins of worship. This include idolatry and sorcery. Ito ay ating i-expound siguro in the future. Idolatry, of course, is worshiping anything but the God of Scripture. Anything na inilalagay mo as top priority than God. Pwede itong maging yung sarili mo, yung gadgets na pinapahiram sa'yo, even pera. And isa dito is yung sorcery. Yung sorcery naman dito is pwedeng occult practices, and sa ancient mga commentaries, sinasabi nila ito ay may kinalaman sa drug abuse or medical herbal abuse. And alam naman natin na yung drugs na meron tayo ngayon ay galing naman talaga yun sa process na mga natural medications. Third, relational sins. Ito yung pinakamahaba sa list. Hatred, contentions, jealousies, outbursts of wrath, selfish ambition, dissension, heresies, envy, and murders. These are sins that destroy relationship and unity. Fourth, social sins. Drunkenness and revelries or orgies. Drunkenness is being impaired by alcohol. Ito yung hindi ka na nagfa-function, alipin ka na ng alak. Hindi ka na makapag-isip ng tama pag walang alak. Gumugulong ka na sa kalsada, alak pa din. No, hindi ito yung mere pag-socialize natin, of course. Revelries or orgies are, revelries or orgies. Ito naman yung mga unrestrained, wild partying. Party. And isa sa mga questions ko sa mga evangelical siguro, evangelical churches ngayon, no, na exhort pa kaya nila itong mga bagay na ito. Na may mga specific sins na nilista si Pablo. And then, ine-expound nila ito and then minomortify sa harap ng pulpito at sa mga kongregasyon. Or general na lang din yung kanilang atake. And Paul ends with, and things like these. Ibig sabihin, no, marami pang pwedeng idagdag si Pablo sa listahan. Pero baka maubos yung buong epistle sa Galatians. Sobrang kapal na siguro ng book natin kung iisa-isahin niya yon. Pero, again, and things like these. Bakit kaya, no? Kasi po pwede namang magdahilan, oops, wala dito yung homosexuality. Wala dito yung particular word ng homosexuality. Therefore, hindi kino-condemn ni Pablo. Wala dito yung yung bestiality. And therefore, exempted yung sin na ito. You see? Madaling i-corrupt ng mga tao. At isa sa napaka-importanting hinighlight ni Pablo dito ay yung sinasabi niya, no, if you practice these things, you will not inherit the kingdom of God. Na parang sinasabi ni Pablo, kung Christian ka, at lifestyle mo na ang mamuhay sa works of the flesh, free from any struggle, hindi ka na nag-i-struggle, namumuhay ka na doon, sabi ni Pablo, you will not inherit the kingdom of God. You don't belong to God's kingdom. You belong to where Satan belongs. And kaya next Lord's Day, Lord be willing, I will labor on these categories na mga binanggit ko. I-expound natin yung mga sins na iyon para mas lalo natin makita yung bigat, yung lalim at karimari-marim na kasalanan na ito na tinatawag na works or deeds of the flesh. At hindi ba mga kapatid na napakadali ring i-affirm generally na tayo ay makasalanan? Kapag tinanong tayo, ikaw ba yung makasalanan? No, pag nag-i-street preaching tayo, sabihin lang natin, yes. At sabihin ng ibang mga tao, yes. Even yung mga unbelievers,
Kayang-kaya nilang i-affirm na walang perpekto sa mundo, lahat ay makasalanan. Kaya nga ang bilis nilang mag-appeal sa slogan na, lahat tayo ay parehong makasalanan, kaya thou shall not judge. Pero kapag ina-identify mo na yung sarili sa isang particular sin, doon na nagsisimula yung challenge. Doon na nagsisimula yung hiya. Ayaw na natin magpa-identify doon sa specific sins na iyon. And sometimes, nagiging self-righteous yung iba. Thinking na mas mabuti tayo dahil hindi naman natin nagagawa yung ibang mga sins na sinasabi ni Pablo. Dito lang ako sa may idolater. Kasi hindi naman ako sexual immoral. So, self-righteous pa din yung nagiging resulta ng iba. Pero ang totoo, mga kaibigan, we cannot deny na ang isang kasalanan, ito ay parang network ng sins na kapag guilty ka sa isa, guilty ka sa lahat. And ganon din naman yung law dahil iisa lang yung nagbigay ng law. Hindi 10 Diyos yung nagbigay ng moral law. Kaya may 10 commandments. Isa lang yung nagbigay noon. Kaya kung sumablay ka sa isa, sasablay ka sa lahat. At kung may na-commit ka na isang kasalanan, you're also guilty of every sins. Because this sins ay hindi lang naman natin nagagawa based sa horizontal level, kundi first and foremost, ito ay vertical sa Diyos. And so, woe to those churches na hindi pinipreach kung gaano ka-dark at ka-dangerous ang sin. They will only produce false converts sa kanilang mga churches dahil nag-focus na lang sila on heightening their emotions. Mas nag-focus sila sa pagpapaganda ng kanilang maganda yung drum set, maganda yung effects ko sa gitara, and then kailangan ganito yung ambient, tinatawag natin na worship ambient, na kapag ini-strum mo na yung gitara, maririnig mo na yung strings, and then somehow ina-usher na nito yung emotion towards worship instead of exposing the very sins na nais i-expose ng Scripture, and then preaching the gospel, the cure to that particular sin. Well, walang masama sa pag-worship through. Walang masama sa ating mga emosyon when we worship. When we worship, importante ang ating mga emosyon kapag tayo ay sumasamba, even sa preaching. Hindi pwede nag-preach ako dito na emotionless. Pero when emotion dictates what true worship is, then that becomes a problem, that becomes idolatry. But for us, mga kapatid, na aware sa struggle na ito, this is what we are battling against oras-oras. Ito yung present struggle. Itong desire of the flesh na nag-uumpugan at naghihilaan, nagtatug of war against the desire of the Spirit. And praise God because we share the same struggle with Paul. Mababasa natin dito sa Romans 7 verse 15 to 20. Actually, nung pinabasa ko nga to kay Mrs. Medyo natawa ako ng konti. Kasi, pinakaumpisa kasi dito, sabi ni Pablo, I don't really understand myself. Imagine writing this to the church in Rome saying, hey, you know what? I don't really understand my own actions. Imagine the reactions of the reader. Ano ba ito si Pablo? Di na niya naiintindihan yung kanyang sarili. But Paul continues. And sana yung confusion ni Paul magbigay sa atin ng kalinawan dito. Because again, we share Paul's experience dito. Sabi ni Paul, for I want to do what is right, but I don't do it. Instead, I do what I hate. But if I know that what I'm doing is wrong, this shows that I agree that the law is good.
So I am not the one doing wrong. It is sin living in me that does it. And I know that nothing good lives in me, that is in my sinful nature. I want to do what is right, but I can't. I want to do what is good, but I don't. I don't want to do what is wrong, but I do it anyway. And if I do what I don't want to do, I am not really the one doing wrong. It is sin living in me that does it. Parang nagtatang twister si Paul dito, no? Well, yan yung sinabi ni Paul. And kapag hindi mo inuulit-ulit itong sinasabi ni Paul dito, yes, madadamay ka sa kanyang confusion. Pati ikaw malilito sa sinasabi niya. No, very important nuance lang. No, na hindi nagbe-blame shift si Paul dito as if sinasabi niya na kapag siya ay nakakagawa ng kanyang kasalanan, somehow sinasabi niya na parang, oops, every time na nakakagawa ako ng kasalanan, hindi ako yun kundi ang kasalanan ko yun. Hindi nagbibigay ng excuse si Pablo. And sa evangelical churches ngayon, no, sino yung biniblame pag nagkakasala? Si Satanas. Si Satanas. At mas lalong hindi rin dapat na biniblame si Satanas sa mga nagagawa nating mga kasalanan. Rather, Paul is simply recognizing the tension. At napaka-evident ng tension na ito. I do what I do. I know what I should be doing, yet hindi ko iyon nagagawa. So, nire-recognize ni Pablo itong tension na itong kanyang remaining sins, remaining corruption, na nagbibigay ng tension sa kanyang new identity in Christ. I will strive to paraphrase it to be more clearer sa atin. Sinasabi niya, kung nare-recognize ko yung resistance ko sa evil things na nagagawa ko, na siya rin kinamumuhian ko. Therefore, I am in agreement with the law, and the law is good. And the law is good. Therefore, the Holy Spirit is at work sa puso ko, causing me to still hate sin and keeping me from living under the works of the flesh and delivering me from evil. Ibig sabihin, hindi nililid at the end of the day, sa buhay ni Paul, although present yung struggle, present yung tension, at the end of the day, sa life ni Paul, hindi nililid ng banal na espiritu si Pablo na mag-indulge sa works ng flesh. So, Paul, I hope hindi natin siya na-misrepresent. So, ang pinakapunto, mga kapatid, ang struggle between our two opposing desires. Clarification lang, hindi po ito two natures na nananahan sa atin, kundi two opposing desires. Wala po tayong hypostatic union. No? Hindi ito two opposing natures na 50% meron tayong sinful desire, then 50% meron tayong spiritual and good desire. Hindi po yun. Again, everyone who is in Christ, He is a new creation. You have your new identity. You have your own inclination, and it is to glorify God. However, the reality is, meron pa rin tayong remaining sins. Now, despite of this struggle between our two opposing desires, namely the flesh and the spirit, ito ay blessings pa rin sa Diyos. Ito ay marirecognize natin as blessings pa rin sa Diyos. Isa sa mga works of the flesh na minention ko kanina is yung lewdness or licentiousness. Licentiousness is simply doing things you want to do without any restraint. But our struggle proves that we are not given over to licentiousness. Therefore, no matter how hard, how difficult, how stressful, how depressing, and how tiring
kahit sugatan ka na sa pakikipaglaban mo sa iyong remaining sins, the truth is, we can still have peace, comfort, and can still find true joy that this struggle that we are experiencing right now is still a blessing. And so in moments of confusion, kagaya ni Paul, in moments of tension, inward tension, in moments of anxiety, loneliness, despair, because you have committed the things you shouldn't be doing as a Christian. You failed at nahulog ka sa kasalanan na nagkakos sa iyo ng matinding pagkalungkot, and then ina-isolate mo na yung sarili mo sa mga kapatiran at feeling mo nag-iisa ka na lang, wala nang nakikinig sa iyo. It's so dark, and it's so lonely, and it's so silent na nakakabingi. Tandaan mo kapatid na hindi ka nag-iisa because the Holy Spirit, the third person of the Trinity, is at work in you, keeping you from indulging, diving, swimming to the point of drowning in the works of the flesh. Kasama natin ang banal na Espiritu. Kasama natin ang banal na Espiritu. But then again, hindi individualistic yung ating pananaw sa phrase na kasama natin ang banal na Espiritu. Dahil po pwede naman na hindi na lang tayo makipag-fellowship sa mga kapatiran. Nagkaroon tayo ng maling application, no? Bakit ilang linggo na kapatid, hindi mo na kami kinakausap, hindi ka na nakikipag-fellowship natin. Sabi kasi ni Kuya Jordan, hindi na ako nag-iisa, meron na akong kasama, ang banal na Espiritu. Mali naman yung application na gano'n, no? And so, hanggat may struggle at lumalaban ka, mayroon kang pag-asa, the Holy Spirit. Ito yung palagi kong, sinasabi din sa sarili ko. Ang Holy Spirit, the Holy Spirit is glorified sa iyong gradual progress, kahit mabagal. Pinapakita lamang ng ating Christian struggle na evident na nagwo-work inwardly ang banal na Espiritu sa atin. Well, there is mourning, merong pagkalungkot, at meron ding groaning over our sin. Pero isa rin pala sa proper response sa struggle na ito ay thanksgiving and optimism sa ministry ng banal na Espiritu. Because at the end of the day, God, in His providence, ordains our struggles as part of the Christian life, not for your destruction, not for our destruction, but to magnify, para makita natin clearly, vividly, ang glorious ministry ng banal na Espiritu in our sanctification. The Holy Spirit, as holy and as sovereign as He is, sometimes allows us to fall para mas lalo tayong maging totally dependent sa Kanya. Because the reason why we sometimes fall into sin is not that we give 90% of our trust to the Holy Spirit and then magtitira tayo ng 10% sa ating mga sarili. Or even 5% or even 99% sa Holy Spirit and then 1% sa atin or even 99.9% sa Holy Spirit and then 0.01% or 0.1 sa ating sarili. Hindi. Hindi yun. The problem is, we still put our trust in ourselves. Ang pagtitiwala natin ay wala sa banal na Espiritu, kundi sa ating sarili. Therefore, mga kapatid, stop trusting yourselves and start trusting the power of the Holy Spirit working in your life every time you struggle with sin. Because the moment na wala ka ng struggle, the moment na wala ka ng struggle sa kasalanan, ito yung dangerous. Then you are already entering the licentiousness, the realm of licentiousness. But for as long as your struggle is present, ibig sabihin ay kumikilos
ang banal na Espiritu sa iyong puso. So kapatid, instead of mourning, alam natin na hindi may iwasan yon. May pagkalungkot at may pagkalungkot sa kasalanan. But instead of just drowning in loneliness, no, tandaan natin, we can still look at it in a perspective na ang struggle natin sa sin is a blessing. Na kung wala nang nagdi-disturb sa ating conscience, ay baka nandun na tayo sa licentious path. So praise God for that. Pangalawa, the Christian's victory over the flesh by the Spirit. Paul started sa verse 16 with an imperative. But I say, walk by the Spirit, or continue walking in the Spirit. Then followed by the promise, and you will not gratify the desires of the flesh. Sa verse pa lang na ito, malinaw na ipinapakita na kung gaano ka-victorious ang isang Christian once naging faithful siya sa kanyang paglakad sa Espiritu. Because the desires of the Spirit will never lead us to the wrong path and unholy life. And so by walking in the Spirit, hindi tayo dadalhin sa pag-gratify ng ating fleshly desires. Hindi kailanman para mag-indulge pa doon. And in verse 24, ipinapakita dito ang foundation ng ating victory over the flesh. Verse 24, and those who belong to Christ Jesus have crucified the flesh with its passions and desires. Yes, we are united in Christ sa ating election. We are also united in Christ when He died on the cross. He bore our sins. However, we were once dead in our sins, totally depraved, totally unable to please God. And so from here, makikita natin ang ministry ng banal na Espiritu. Sabi sa Ephesians 1:13-14, in Christ, you also, when you heard the word of truth, narinig mo ang gospel of your salvation, and believed in Him, were sealed with the promised Holy Spirit, who is the guarantee of our inheritance until we acquire possession of it, to the praise of His glory. The ministry of the Holy Spirit, therefore, ultimately and primary, the ministry of the Holy Spirit is to glorify the person and work of Christ. And sadly, sa panahon natin ngayon, nakasentro ang ministry ng Holy Spirit sa mga ibang evangelical churches, sa mga pagpapalayas ng demonyo, pagsasalita ng iba't ibang mga lingwahe. Doon nila minamagnify yung ministry ng Banal na Espiritu. When, no! The ministry of the Holy Spirit is to apply the work of Christ on the cross when the gospel is powerfully preached in the pulpit and on the streets at kung saan pa. That's the ministry of the Holy Spirit. Kaya noong ipinako si Kristo, nandoon din ako, kasama ng aking kasalanan, ang aking old self, together with my sinful passions and my sinful desires. Sabi sa Romans 6:6, we know that our old self was crucified with Him in order that the body of sin might be brought to nothing, so that we would no longer be enslaved to sin. Mga kapatid, we are no longer enslaved to sin. At dahil hindi na tayo alipin ng kasalanan, tayo na ngayon ay alipin ni Kristo. Therefore, isang marka na tayo ay pinananahanan ng banal na Espiritu ay hindi lamang tuwing mayroong struggle na minention ko kanina, kundi kapag tayo din ay namumunga sa banal na Espiritu. Sabi sa verse 22-23, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. The Holy Spirit is leading us to bear the fruit of love, a cross-shaped love na pinag-aralan natin last time. It is a cross-shaped love. Love God and love neighbor.
He is leading us to bear the fruit of joy, not merely happiness sa worldly pleasures, but true joy and satisfaction in the Lord. He is leading us to bear the fruit of peace, because in Christ we have peace that surpasses all understanding regardless of our circumstance. At bilang mga Christian, our attitude also must pursue peace. We will not resort to peace faking. Dahil bunga ng banal na Espiritu ang pag-pursue ng true peace. He is leading us to bear the fruit of patience, enduring with steadfastness as we wait for the fulfillment of God's promises in His providence. Siguro yung iba sa atin dito, ang tagal na naghintay na siya ay magkaroon ng trabaho, and until ngayon siguro, naghahanap ng trabaho. But with patience, that brother is able to overcome. And also, itong patience na ito, we're also to bear each burdens. Na hindi natin madaliin si kapatid na mag-mature. Nakikita natin siya na siya ay diligent sa kanyang study. We will exercise patience sa kanya. The Holy Spirit is leading us to bear the fruit of kindness expressed in genuine love and care for others. He is leading us to bear the fruit of goodness, not repaying evil for evil, but pursuing what is right and excellent. He is leading us to bear the fruit of faithfulness, being reliable, truthful, and repentant. When we fail, na every time tayo ay nakaka-commit ng mga slip-off sa ating mga kasalanan, we repent agad-agad. Hindi na natin pinapatagal pa. We repent to our brother. We repent to God. The Holy Spirit is leading us to bear the fruit of gentleness, not being easily provoked, but responding with humility and meekness. Ang ganda nung sinabi ni Ivan yung last time, no? Ang tao na napakabilis ma-offend is not bearing the fruit of the Spirit. Dahil ang fruit of the Spirit, again, is forbearance or gentleness, patience. Hindi madaling maasar, hindi madaling mainis. The fruit of the Spirit is leading us to bear the fruit of self-control, exercising restraint over our desires for the sake of love and obedience to God. So brothers, this is the fruit of the Spirit. Ito ay gaya ng isang, take note, singular, fruit. Hindi sinabing fruits. Ito ay fruit of the Spirit. No, ito ay parang, nagtanong pa ako sa misis ko noong nakaraan, ano ang tawag doon sa saging di ba kapag pipitas ka ng saging, hinog na yung saging, no, sa puno niya, hindi mo naman siya pipitasin isa. Pinuputol mo siya ng isang buwig. Di ba? And sa atin, na nakapamasyal sa strawberry farm, grape farm, no? Kapag kinukuha din natin yung bunga ng fruit of the grapes, hindi rin natin kinukuha isa-isa yon. Di ba? Ginugupit natin siya bilang isang buwig. And I think that's a very good illustration na ang bunga ng banal na Espiritu ay parang isang buwig ng saging, isang buwig ng grapes. Na pag pinitas mo, nandun na lahat. Kung meron bang multivitamins na pag inom mo, nandun na din lahat ng mga benefits? No? I don't know. But yeah. Ito ay gaya rin ng isang buwig ng grapes na sinabi ko kanina. And sinasabi din ni Paul na, in-emphasize na dito, na against such things, yung fruit of the Spirit, against such things, there is no law. Walang law against the fruit of the Spirit. Paul is saying that there is no such thing as a command or law about thou shalt not love, thou shalt not have joy, thou shalt not have peace, thou shalt not have kindness, so on and so forth.
Walang magbabawal sa iyo, kapatid, na magmahal. Walang nagbabawal sa iyo na mag-exercise, maging masayahin. Walang magbabawal sa iyo ng magkaroon ng mag-exercise ng patience. So, isa sa mga questions na nabubuo ko ngayon is, bakit mo ito ipagkakait? Kung wala naman nagbabawal sa iyo yan. And so, gawin natin ito. Itong mga bunga na ito, ipatikim natin sa ating mga kapatid yung bunga ng banal na Espiritu. At napaka-absurd, no, na isipin din if merong phrase such as, you know what, the Holy Spirit lead me to sin. Kumaga, if there is no law against the Holy Spirit, it has the same weight of absurdity. If sasabihin natin na kapag nakomit natin ng isang kasalanan, yun, ay, nakomit ko to kasi nilid ako ng banal na Espiritu sa sin na ito. So, that's an absurd idea. Napaka-imposible nun dahil, again, ang ministry ng banal na Espiritu ay palagi tayong nililid nito sa katotohanan, sa kabanalan, at hindi sa kasalanan. So, being led by the Spirit is to really walk in true freedom from the condemnation of the law. Sinasabi dito sa verse 18 na, you are not under the condemnation of the law. In verse 25, since we are living by the Spirit, therefore, let us follow the Spirit's leading in every path of our lives. Therefore, the point is, yung pakikipaglaban natin sa laman, while blessing na iyon, dahil patunay iyon na ang banal na Espiritu ay kumikilos sa atin. Pero higit pa doon, mas malaking blessing yung alam na natin na hindi tayo matatalo. Na hindi matatalo ang kapangyarihan ng banal na Espiritu sa atin at patuloy niya tayong nililid patungo sa kaluwalhatian ni Kristo. Blessing na yung may struggle ka, but it's even more of a blessing na malaman na palaging mananalo ang banal na Espiritu against the desire of the flesh. Dahil hindi lang tayo ini-inform ng scriptures na tayo ay magwawagi sa huli. Gaya ng sinasabi sa Romans 8:30, moreover, whom He predestined, He also called. Whom He called, He also justified. And whom He justified, He also glorified. Alam na natin na lahat tayong mga believers, we will be glorified in the future. Pero hindi lang yan yung itinanim sa atin na knowledge ng Diyos. Bagkus tayo din ay binigyan niya ng means kung paano ito maa-achieve. Paano ito maa-achieve based sa bunga ng banal na Espiritu. And brothers, hindi lamang ito isang posibilidad or potential win, but a certain victorious end. The same thing kay Kristo noong siya ay nagkatawang tao, hindi siya nagmisyon dito sa lupa para lang sa isang potential victory na parang gambling kung may sasampalataya sa Kanya. Rather, He came with certainty, with confidence, with power. He knows that He will be victorious in the end, and He will lose none of those whom the Father has united to Him in election. Pero ang reality is that kailangan pagdaanan ng ating Panginoong Jesucristo ang means ng victorious end na ito. Kaya namuhay siya sa ganap na pagdepende sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Kaya siya hindi bumagsak sa kasalanan. So even sa ganitong bagay, Christ still our ultimate example sa paglakad sa banal na Espiritu. Kaya siya hindi bumagsak sa kasalanan. Kaya niya nalampasan at na-resist ang temptation ng devil because of his full dependence on the Holy Spirit. And this Holy Spirit na nag-lead kay Kristo hanggang sa katagumpayan niya sa cross ay siya ring Espiritu na bumuhay sa kanyang patay na katawan sa libingan. And so Christ resurrected from the dead and conquered death victoriously.
And knowing that the same Holy Spirit who sustained Christ is the same Holy Spirit who is at work in us, gives us that certainty of victory over death and sin. Sabi sa Romans 8:11, if the Spirit of Him who raised Jesus from the dead dwells in you, He who raised Christ Jesus from the dead will also give life to your mortal bodies through His Spirit who dwells in you. And just as Christ is reigning now both in heaven and on earth, the Holy Spirit is also reigning in us, both on our body and soul. Hindi lamang po spiritual, highly spiritual ang ating ang reign ng banal na Espiritu sa atin, pero hindi nagre-reign ang banal na Espiritu sa physical aspect ng ating buhay. No. The Holy Spirit is also reigning in us, both in our body and soul. And of course, no, habang nabubuhay tayo sa mundong ito, patuloy nating hinaharap ang realidad na bagamat tayo ay matagumpay, oo, laban sa kasalanan because of the Holy Spirit, habang buhay tayo, we are still living in present struggle against sin. Ibig sabihin, mamuhay tayo sa mundong ito, living within the means of killing our remaining corruption. Ito ang araw-araw na buhay ng isang Kristiyano. Kaya napakahalaga na hindi natin pinapakain, pinapalamon ang mga desires of the flesh, na meron tayo na parabang inaalagaan at pinapalakas natin ito. And so, ang sin na nais kong i-mortify this morning ay yung sinasabi sa verse 16, yung pag-gratify ng desires of the flesh. To gratify the desires of the flesh is to give priority, to prioritize the pleasure of sin, to indulge in it, delight in it, and choose. Pagpili, merong decisiveness to satisfy the desires of the flesh. Ang pag-gratify ng desires of the flesh ay hindi siya mere issue of weakness. Dahil yung struggle, no, nakikita mo na kaagad na weak ka doon. Pero yung pag-gratify ay ito yung merong decision to really do what you want to do na hindi mo dapat ginawa at ginagawa. As an illustration, probably familiar tayo sa mga scammers na nagkalat sa panahon natin ngayon. Yung mga nag-offer ng too good to be true na promises. Sasabihin nila, mag-invest ka na lang sa ganitong halaga. At triple ang babalik sa'yo. Dahil napaka-attractive ng offer, kinagat mo naman. Sa unang bigay mo, let's say 500 pesos, nakatanggap ka ng 1,000, and then rejoice, no? Nakatanggap ako ng 1,000, and then bumalik, kaya nainganyo ka, hanggang sa naging 5,000, naging 10,000, at tuloy-tuloy ka pa rin na umaasang mababawi mo lahat hanggang sa hindi na nag-reply sa iyo yung scammer. Hanggang sa dumating na yung point na wala ka nang maibigay, nabaon ka na sa utang, at nawala na ang lahat sa iyo. Nag-away kayong mag-asawa, naghiwalay kayo, at na-destroy yung iyong family. Just because of that, you allow it to enter. Nag-gratify ka. Finid mo. Pinakain mo. Pinalakas mo. Nagsimula ka lang sa 500 hanggang sa nasira ng iyong pamilya. Ganito ang picture ng desire of the flesh. Nagtatago rin ito sa mga good things like rest, money, food, and even sexual pleasures. Good itong mga bagay na ito. Rest is good, but laziness is a desire of the flesh. Food is good, but overeating is a desire of the flesh. Money is good, but the love of money is a desire of the flesh. Sexual pleasure is good, but fornication, adultery, and impure thoughts, like indulging in watching porn, is a desire of the flesh. Oftentimes, it doesn't look harmful on the surface. Dahil nag-o-offer rin ito ng panandaliang pleasure
sa atin. Kaya nag-give in tayo sa mga desires na ito. Tinatakpan natin sa salitang magre-repent na lang ako after. But it is a distorted and corrupt pleasure, mga kapatid. Kaya hindi dapat natin ito pinapakain, pinapalakas. Because by doing so, it will take over us. Mga kapatid, this is the sin of gratifying the desires of the flesh. This applies to all kinds of sin na kung saan may struggle ka or may weakness ka. Therefore, be on guard. Do not give in because the promise of the Holy Spirit is not too good to be true. Sabi sa verse 16, di ba? If you walk by the Spirit, hindi ka niya ililid sa pag-gratify ng iyong flesh. The promise of the Holy Spirit is true and effectual. His promise is sure that if you walk in the Spirit, it will always lead you not to gratify your fleshly desires. But praise God, dahil palagi tayong may gospel cure every time na may struggle tayo sa pakikipagbaka sa kasalanan, at ang gospel cure natin ngayon ay ang ating sacraments. Sacraments. Ang baptism and Lord's Supper, na kung saan excited tayo na matikman at maranasan na rin ng ating mga kapatid na nandito. Younger ones, si Jeriah, si Joash, si Dandan, and soon, itong mga little ones natin at si little Moses. Yan. We can always go back sa ating baptism. Basically, our baptism is the picture of the gospel. It is the picture of our union with Christ. Noong tayo ay inilubog sa tubig, tayo din ay na-immersed sa persona ni Kristo sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Nung tayo ay na-immerse sa tubig, tayo ay namatay at inilibing kasama ni Kristo. At nung tayo ay inahon from the water, ito naman ay picture ng ating spiritual resurrection. Isang picture na tayo ay bago ng nilalang. The old has gone, inilibing na, and the new has come. And that is why those who are in Christ are new creatures. And so every time na tayo ay struggling sa ating pakikipagbaka sa kasalanan, mga kapatid, palagi nating mababalikan ang ating baptism. I was united with Christ, and we can say, I am not only united in Christ inwardly, hindi ito secret and private lang, but also outwardly. Through my baptism, may mababalikan akong ceremony ng pakikipag-isa ko kay Kristo, at maraming witness, marami ang nakasaksi dito. Praise God. Pangalawa, we can also find comfort sa ating banal na hapunan. Although sa context natin ngayon, once a month lang naman ito, pero of course, soon, magagawa na rin natin iyon weekly. Gayunpaman, ang banal na hapunan ay visible picture pa din ng Ebanghelyo. Take note na hindi mga kamay ng kung sino man ang nag-prepare ng hapag na ito, kundi si Kristo mismo. Hindi kamay ng isang mediocre person ang naghanda nito, kundi kamay ng excellent Savior, ang tinapay ng buhay at ang saro ng bagong tipan. Inaawit natin, yan ang katawang nabayubay at dugong itinigis. And from here, we can also say with such confidence and power na ito ang aking patunay. Ako'y kasama niyang namatay. At ito ang aking ipahahayag na magbabalik si Jesus na buhay. Mga kapatid, itong dalawang sacraments na ito ang mababalikan natin sa tuwing tayo ay nanghihina. Ito ang means of grace ng Diyos upang i-cure ang ating pusong sugatan sa pakikipaglaban sa kasalanan. And that is why the weekly Lord's table is truly a blessing. This is not something na dapat i-dismiss lamang natin as non-essential doctrine, third category sa theological triage. No.
essential ang weekly Lord's Supper. It is important sa life ng Christian who struggles weekly sa kanyang desires of the flesh. If it is the Lord's table, ito simpleng logic lang. If it is the Lord's table, if it is the Lord's day, then the Lord's table must be present. If it is the Lord's day, then the Lord's table must be present. And sa atin, bittersweet ito. Because we are waiting. We are waiting sa ating covenanting. And then we wait patiently. Yan yung bunga ng banal na Espiritu. We wait with joy. And I believe, guys, when we are there, pag nandoon na tayo, and we can exercise it weekly, mas matamis yun sa atin. Because the Lord's table is a cure. And baptism is also a cure for our weary hearts in our constant battle against the desires of the flesh. At sa pagkakataong ito, nais ko na rin kausapin ang mga wala pa kay Kristo. Kaibigan, kung wala ka kay Kristo, walang real struggle sa iyong kasalanan. Yung struggle na nararamdaman mo every time na gumagawa ka ng kasalanan is simply a self-centered struggle. Na baka masira ang reputation mo kapag nalaman ng iba na ikaw ay identified as an adulterer, fornicator, impure, licentious, idolater, may anger issues, drunkard, and a murderer. That's the level of struggle you only have. Pero wala kang struggle to really kill your sin. Wala kang decisiveness to really kill your sin. And you will never be able to kill it because you don't have the power to kill it. Pero ngayong narinig mo ang salita ng Diyos at kung gaano ka-powerful ang banal na Espiritu over your sin, do you want to have that power of the Spirit to kill your sin, or do you want to remain under the rule of your sin? Kaibigan, if you don't have the Holy Spirit in you, you are hopeless. As hopeless as seeing the stars in a 12 noon day. Try mo. Ganon ka-imposibleng mapatay mo ang iyong kasalanan. Ganon ka-imposibleng magkaroon ka ng kapangyarihan na patayin ang iyong kasalanan. Tirik na tirik yung araw, hahanapin mo yung bituin. Hindi mo kailanman magagawa iyon. Ganoon ka-imposible para sa iyo makita genuinely ang iyong kasalanan at pagkakaroon ng pagnanasa na mapatay ito. Pero kung habang nakikinig ka sa pamamanhik namin sa iyo ngayon at nakita mo na, oo nga, wala akong pag-asa sa aking sarili. Wala akong pag-asa sa sarili kong gawa. Naway, lumapit ka kay Kristo. Tawagin mo siya. Ito ang pangako niya, those who will come to me, I will never cast them out. So kaibigan, lumapit ka kay Kristo, magsisi ka sa iyong kasalanan, at bibigyan ka ng tiyak na kapahingahan, kaligtasan, at tiyak na kapangyarihan na papatay sa iyong kasalanan. At bilang application, para naman sa application natin ngayong umaga, nakita ko lamang na magandang spiritual exercise. Itong mga bagay na ito. Ito yung pagre-reflect ng ating mga experiences weekly. Halimbawa, every Saturday during our family worship, maglaan ng oras para mag-reflect sa mga gumagawa na nito. Praise God sa inyo. Pero halimbawa lang sa mga hindi pa, like every Saturday during family worship, maglaan tayo ng oras para mag-reflect ano yung mga specific struggles mo this week, saan ka nag-give in sa laman or desire of the flesh, at saan ka naman nagtagumpay by the help of the Holy Spirit. Now, hindi ito para i-condemn ang isa't isa, kundi para mas makita at ma-magnify ang pagkilos ng Espiritu at mas maging intentional sa paglakad sa Kanya. I believe, para sa mga mag-asawa, sobrang helpful
nito sa atin. Ito rin yung oras na freely you can openly confess your struggles. Be honest about your weaknesses. Be more accountable to one another. Mutual encouragement, prayer, helping each other, walk in the Spirit. Para naman, of course, sa mga single, magdamdam kayo. Para sa mga singles, choosing your accountability partners is also helpful. Mahirap lumakad. Gaya yung sabi ko kanina, no? Yes, kasama mo ang banal na espiritu, pero ang application nito ay hindi individualistic. Kung tunay na lumalakad ka at kasama mo ang banal na espiritu, kasama mo dapat ang iyong kapatid. Accountability partners. Mahirap lumakad na mag-isa. Kailangan natin ng isa't isa. And so, nais ko rin bigyan ng emphasis ang bagay na ito when it comes sa mga singles. Now, nais ko rin bigyan ng emphasis ay ang physical aspect. Before ako naging post-millennialist, overly emphasize lamang sa akin yung spiritual life. While again, may priority ang spiritual life, pero misapplication ng buhay ko. I even tend to mock other people, saying, ang ganda ng kanilang mga muscles, katawan, figure, ang healthy ng lifestyle, pero ligtas kaya ito? Or healthy kaya sila spiritually? And of course, that's another legalistic thinking. But that's just me in the past, mga kapatid. While my priority ang ating spiritual life, but the Christian life is not limited only to spiritual life. Tandaan natin, again, na ang banal na espiritu ay naghahari sa atin both physical and spiritual, body and soul. Kung naniniwala tayo dito, therefore, our application must also be consistent sa principle na ito. Therefore, part rin ng ating sanctification, ang pagdidisiplina ng ating physical aspect, dahil ang kasalanan na nakukumit rin natin, hindi lamang inwardly, but also outwardly, sa physical aspect. And so, when we do not have a good stewardship sa ating pangangatawan, tayo rin ay nagkakasala. And I believe, kung idadagdag natin ito sa ating mga weekly activities, itong pagre-reflect sa mga struggles, kung saan tayo bumabagsak, saan tayo nagtagumpay, at kung ano pa yung mga kailangan nating improvement with our husband, wife, and accountability partners, I believe ito ay sanctifying sa bawat isa. Helpful ito sa bawat isa. And mas magiging deeper yung relationship natin and yung ating prayer life na haharapin naman natin sa ating challenge. So bilang challenge, mga kapatid, kung may isang ministeryo ang banal na espiritu na malinaw at hayagang nakikita sa buhay ng isang Kristiyano, ito talaga ay yung ating prayer life. Ito yung ating prayer life. Makikita sa ating mga panalangin kung gaano tayo dumidepende sa ministry ng banal na espiritu in our prayer. Simple lang, kung hindi ka nananalangin, kanino ka dumidepende ng iyong lakas? At kung ikaw ay nananalangin, no, it is explicit na ikaw ay dumidepende sa kapangyarihan ng banal na espiritu. And so, how often do we pray and ask for the Spirit's guidance sa mga decision na ginagawa natin? Strength for the day, the food that we frequently receive. Nabasa ko yung book ni E.M. Bounds on prayer. Isa sa mga sinabi doon sa book, nakalimutan kung sino yung kinote niya, kapag may pati ballpen na nawawala, ipinapanalangin mo ba yun na makita mo? And ang ganda nung reality check na yun. At matatandaan natin yung argument from lesser to greater, no? Na when we pray on even sa mga ganito kaliliit na bagay, ang ganda nun, no? How beautiful that is. Even ako nagigitara, may pick
Even yung nawawala yung pick ko, tatawag ka sa pangalan ng Lord. Wala na naman yung guitar pick ko. Wala yung ballpen ko na wala. Ang gandang example nun. And nung binasa ko yun, wow, amazing. So we ask for the Holy Spirit to give us strength for the day, to thank the Spirit sa food na natatanggap natin. Sa oras ng matinding tukso, tayo ba'y nananalangin o sinusubukan pa natin makipag-negotiate sa sarili natin? Kaya ko pa ito. Samantalang ang Espiritu ay malinaw ng nagtuturo at sinasabi sa atin na tumakbo ka, palayo sa kasalanan at manalangin. So the evidence that the Holy Spirit is triumphant sa buhay ng isang Kristiyano is seen and evident sa kanyang prayer life. But of course, that is between you and God. Hindi ko na yun i-check, no? Magtatawag ako, oops, di ka na nanalangin ngayon, Darren. That's between you and God. Nevertheless, let us grow in prayer, mga kapatid, sa ating individual life at sa families. At hindi lang iyon. The evidence that the Holy Spirit is also triumphant sa buhay ng isang local church, community, ay makikita rin sa prayer life. A prayerless church is a lifeless church. But a prayerful church is a spirit-filled and spirit-led church. And so we do not merely taste the victorious ministry of the Holy Spirit in our prayer. We also partake and live in it victoriously. And while there are so many events in history na kung saan evident ang kapangyarihan ng banal na Espiritu, but let me use only 4 sa umagang ito to magnify the power of the Holy Spirit sa ating challenge. This Holy Spirit enabled the 3 men, Shadrach, Meshach, and Abednego, who refused to bow to the image of King Nebuchadnezzar. Though they were thrown into the fiery furnace, they were not consumed. This same Holy Spirit enabled the martyr Stephen to see Christ standing in heaven when he was stoned to death. This same Spirit enabled the martyr Polycarp to say 80 and 6 years, "Have I served Christ, and he has done me no wrong. How can I blaspheme my King who saved me?" Therefore, brothers, walk by the Spirit just as the 3 men, the apostles, and the martyrs did, and ultimately Christ did, who spoke in the old creation in the beginning, and who sealed the new creation. It is finished. He walked by the Spirit victoriously. And if we walk as Christ walked, this same Holy Spirit will walk with us, guide us, and lead us towards victory wherever we go and in whatever circumstance nakakaharapin natin. Ganda ng song, He leadeth me by His own hands. He leadeth me. And this Holy Spirit will mold us to become faithful followers. We will be. Because by His own hands, might, power, He leadeth me. Let us pray, mga kapatid.